this whole world, give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, alam po naman ninyo kung kayo po ay regular na nagiging taga-subaybay sa Tinig ng Pag-asa, alam ninyo meron tayong sinimulang series in the life of Samson. Ayan. At balik pag-aaral po tayo sa Sunday School para tayong dinala nito sa ating pagiging bata sapagkat wala po yatang Sunday Schooler o mga batang hindi alam ang kwento ni Samson. In fact, maraming mga pelikula. Kung nagne-Netflix po kayo, i-search nyo po sa Netflix yung mga pelikula sa buhay ni Samson at marami po kayong mapapanood niyan. Pero gaya po ng naging challenge ko noong nakaraang araw, balikan po natin ang aklat po ng Biblia para doon natin tuklasin kung ano yung mga bagay na matututunan natin talaga sa buhay ni Samson. So sinimulan po natin ito, ang unang lesson na akin pong nadiskubre sa buhay ni Samson, we are called to live a holy life. He was a Nazarite. At hindi lang po dahil Nazarite siya kaya nasabi ko na dapat ang Nazareno ay mamuhay ng isang pamumuhay na separated at dapat po ay isang pamumuhay na banal. Pero mga kapatid, tayo po bilang mga anak ng Diyos, we are also called to live a holy life. Hindi po ba? Ito po yung distinction ng ating pagiging mga mananampalataya. Yung ating buhay ay unti-unting binabago ayon sa wangis ng Panginoon. At kung ang ating pagbabasihan ay ang ating Panginoon, ang buhay niya ay buhay ng kabanalan. So ito po ay isa sa challenge na aking ibinigay nung unang araw na tinalakay natin ito. Katulad ni Samson, dapat matutunan natin na mamuhay ng isang buhay na banal. Kasi po, si Samson is an example or was an example of a life na hindi namuhay ayon sa kanyang pagkatawag. Alam natin kung ano ang naging kahinaan ni Samson. Ang naging kahinaan niya ay babae. At kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, yun ang kanyang ginawa. At kung ano naman yung gustong gawin, ipagawa ng Diyos, yun naman yung contrast sa kanyang mga ginagawa. So ito po yung malungkot na tinawag ka ng Diyos sa isang layunin and yet, hindi mo naman ginagawa yung layunin na yun ng Diyos. Alam niyo po, napaka-importante na madiskubre natin kung ano yung layunin ng Diyos.
sapagkat kung ano yung layunin niya at yun ang ginawa natin, then na-fulfill po natin ang kanyang kalooban. Pangalawang lesson po yun, ikalawang araw, God can use bad situations to fulfill His purpose. Hindi naman po tayo kasi makakatakas. Alam niyo po ba mga kapatid, ginawa ka ng Diyos sa specific na purpose. May kanya-kanyang uniqueness tayo eh. Ang paglalarawan po sa Diyos sa Biblia ay magpapalayok. Yung pater. Hindi po ba yung magpapalayok, kapag gumawa siya ng isang bagay, alam na niya kung ano purpose nun. Alam na niya kung ano layunin nun. Kung gagawa siya ng palayok, alam niya na ito ay para sa pagluluto. Iba po yung palayok para sa pagtatanim ng halaman. Di po ba merong mga pot ngayon na nabibili for planting vegetable or yung mga plantitos at saka yung mga plantitas diyan mahilig sa halaman. Yung mga paso, di po ba? Yun po ay gawa sa clay. Ang gumagawa nun mga pater. Iba po yung pot na lutuan, iba yung pot na taniman. Kasi yung mga pot na taniman, butas yun eh. May butas yung ilalim. At yun po ay for a specific purpose. Hindi mo naman pwedeng gamitin yung paso para paglutuan ng tinap ng pinangat. Di po ba? Kung naranasan niyo po ba yung magpangat doon sa palayok? Naku, bakit iba lasa? No? Parang ang sarap ng pinangat na galunggong o kaya pinangat na sapsap or pinangat na ayungin. Naku po, Diyos ko, napakasarap po niyang mga yan. At iba po yung purpose ng palayok doon sa paso. Hindi po ba? Bagamat magkaparehas ang hugis niya. So, ganun din naman tayo mga mananampalataya. God created us na magkakaiba. Kaya, naniniwala po ako na may specific purpose ang Diyos sa paglikha sa atin. At yun po ay gagawin niya. He even uses bad situations to fulfill His purpose. Like what He did to Joseph. Remember Joseph? Hindi po ba? Ang bigat ng mga pangyayari sa buhay niya. Pero yung mga karanasan na yon, ang nagligtas naman sa bansang Israel sa matinding pagkagutom doon sa famine. Pangatlong bagay na nakita po natin, tinalakay po ito kahapon, lesson sa buhay ni Samson, you are free to choose but you are not free from the consequence of your choice. Malaya po si Samson, bagamat siya ay may specific purpose ang Diyos, bagamat kinausap siya ng Diyos, pero meron pong kalayaan ang bawat isa na magdesisyon kung pakikinggan mo o hindi. Pero sana paalalahanan tayo na lahat ng choices natin ay may consequences. At tinalaki ko po ito sa inyo kahapon, kung napili mo yung mabuting choice, then mabuti rin naman ang resulta nito. Pero kung ang pinili mo yung labag sa kalooban ng Diyos at yung mga masasamang choices, may bunga rin ito at masama rin ang bunga nito. We will reap what we sow. Yun po yung prinsipyo. Hindi po natin pwedeng takasan ng katotohanan ito na malaya tayong pumili, pero malaya rin tayong tanggapin at wala tayong kakayahang piliin kung anong consequences. Hindi naman pwedeng gumawa ka ng masama pero iniisip mo magbubunga ito ng mabuti. Hindi mo mapipili yon. Talagang that is part of God's nature to judge us according to what we did. Amen? Mabuti man o masama, ay ating ipagsusulit sa Diyos at hahatulan niya tayo. Tayong mga mananampalataya, pagdating ng araw dun sa tinatawag na judgment seat of Christ, ay ipagsusulit natin lahat ng ating ginawa. Amen? So si Samson, pinili niya na mag-asawa ng hindi mananampalataya o mag-asawa ng hindi niya kalahi. In fact, ang naging asawa po ni Samson, Filisteo eh. Ang tanong bakit? Sinabi na ng Diyos sa iyo na ang Filisteo dapat puksain, dapat po silang patayin dahil sila ay kalaban ng bansang Israel. Sila ay nagpaparusa sa bansang Israel. Pero sa halip na labanan ng mga ito at sundin ng Diyos, ay nakipagkaibigan pa si Samson doon at kumuha pa nga siya ng asawa na isang Filistea. So ito po ang nangyari sa buhay ni Samson. At ano naging consequences? Ang nangyari po, noong kukunin na ni Samson yung kanyang asawa isang araw, pag uwi niya, yung kanyang asawa ipinamigay ng kanyang biyenan sa ibang tao. So dahil puro nagalit si Samson, ginawa niya, pinagpapatay niya yung pamilya ng kanyang asawa. Kumuha siya ng mga facts, pinagtali-tali yung buntot, sinilaban at pinakawalan doon sa mga pananim ng mga Filisteo. So ito po yung consequences ng mga
kapalpakan, no? Na ginagawa natin, yung mga choices natin, meron lagi itong repercussion. So ngayon po, yung panghuling araw na tatalakayin natin ang buhay ni Samson, ang huling lesson na nakita ko po rito mga kapatid, God uses our strength, or we would rather use the strength that God gave us for God's work. So ito ang lesson, use our strength for God's work. Wala pong doubt na si Samson ang pinakamalakas na tao during that time. A lot of people would think of Samson as the strongest man in the Bible. Obviously, this is partly true because he has superhuman strength. Sabi nga, kaya niyang hatiin sa gitna yung leon. Single-handedly, pinatay niya ang 1,000 tao with the use of a jawbone ng isang asno. Yung panga ng asno, pinagpapatay niya ang mga kalaban, libo. No? At yung huli nga po mga kapatid, yung 2 poste ay itinumban niya at it destroyed the pagan temple kasama yung mga Filisteo. So ganun po siya kalakas. So but as strong as Samson was, we must remember that his strength comes from God. It is a gift from God. And without God, Samson was just an ordinary man. He is as strong as any ordinary man. Without the blessings, without the strength that comes from God. Sabi nga, yung talata natin, di ba, na binasa, na si Samson ay pinagpala ng Diyos. Naalala niyo po ba yung verse na yon? Mababasa po natin sa Judges chapter 13 verse 24. Sabi po ron, the woman gave birth to a boy and named him Samson. He grew and the Lord blessed him. Nakita niyo po yung talata. He grew and the Lord blessed him. So, the strength of Samson came from God. At kung hindi siya pinagpala ng Diyos, he is as strong as any ordinary man. Mga kapatid, as Christian, we fight battles on a daily basis. Meron po tayong pakikipaglaban at inilagay tayo ng Diyos na pagtagumpayan ang mga laban na ito araw-araw. Meron po tayong digmaan na kailangang harapin araw-araw. Minsan ang kalaban natin ay ang ating mga sarili sa mga sarili nitong kagustuhan. Minsan po ang kalaban natin ay ang atin mismong kakayahang pumili. Ano ba ang ating mga pipiliin? That is a battle. Kasi pag nagkamali ka ng pili, you know that there is a consequences on the wrong choice. And as Christians, we fight these battles on a daily basis. Sometimes it is internal, no, like a fight for personal integrity, a fight for personal purity. No? Others are on behalf of others, like the fight to raise a children, the fight to support the family, or the fight to do the leadership and serve the Lord in the ministry. Napakarami po nating laban sa buhay. Ako lang po mga kapatid, yung mga responsibilities na nakapasa sa balikat ko, kailangan ko po yung pagtagumpayan araw-araw. At alam ko kayo rin, may mga responsibilities tayong pinapasan at mga dalahin sa buhay at ito po ay pakikipaglaban na hindi naman natin pwedeng sukuan. Yung iba po, paggising lang sa umaga, laban di po ba? Yung pong paggising sa umaga, digmaan kung tatayo ba o hindi Lalo na po ngayon, minus 47. Alam niyo po ba, sa Winnipeg, minus 47 ang wind chill. Naku mga kapatid, yung refrigerator, yung freezer, alam niyo po ba ang freezer? Minus 10 lang yan Hindi pwedeng ang freezer ay tumaas pa ng higit sa minus 10. Bakit po? Magfe-freezer burn. Yung mga ilalagay niyo po sa freezer, matutuyo po yon, magpaparang karton. Kaya imagine niyo, yung loob ng freezer ay minus 10, ang Winnipeg ngayon minus 47. Kaya, 4 na freezer ang lamig. Ganun kalamig. Kaya yung pagising sa umaga, digmaan no po? Kanina po, paglabas ko, biglang kulubot yung mukha. Hindi pala kulubot, in-stretch yung mukha ko. No? Binatak na gano'n, saglit lang, paglabas mo ng pinto. No? Nagatid po ako kay Mrs. at
Napakalamig. Ano pa, kalahating oras ko na pinapaandar yung kotse ko, paglabas namin malamig pa rin. So, these battles that we are facing each day meant to be fought. Not using our strength, not using our power, but using God's strength. Sabi nga po ni Zechariah chapter 4 verse 6, the battle is of the Lord, di po ba? Not by might, not by power, but by the Spirit. Pero how often do we put our trust in our own abilities and our greatness? Minsan nananalig na lang tayo sa ating lakas, sa ating kakayahan, na kaya natin ito. Ganito si Samson. Dahil alam niya, simula pagkabata, kaya niyang baliin ang panga ng leon, kaya niyang putulin anumang pinakamatibay na tali. Kaya pinaglalaroan niya lang si Delilah. Na sinasabi ni Delilah, ano ba ang source ng iyong strength? Sabi niya, gapusin ako ng ganito. Pero nakakawala pa rin siya. No? Kung ano man ang sabihin niya kay Delilah, Delilah, ginagawa nito para mapatay siya eh. Pero lagi siya nakakawala at napapatay niya ang kanyang mga kalaban. And Samson relied on his strength. No? Pero mga kapatid, darating yung panahon na yung paniniwala at pagtitiwala sa sarili ay mauubos. At dumating po yung pagkakataon na nadiskubre yung kanyang source ng kapangyarihan. Alam niyo mga kapatid, ano ba ang source ng strength? No? Yung in a practical way. God gave us talent. There is a God, there is a creator na lumikha ng lahat ng bagay. God create us intentionally. Naniniwala po ba kayo na hindi naman ang Diyos ay pinitik lang ang kanyang kamay at nagkaroon agad ng maraming mga tao? Hindi niya ganon nilikha ang tao. Nilikha po ng Diyos ang tao galing sa isa. Intentionally nilikha ito ng Diyos, kumuha siya ng putik at katulad ng magpapalayok, hinulman niya ito pagkatapos hiningahan niya ang ilong nito ng buhay. No, that is how God created us. God creates with intentionality. He has a purpose, may reason, and may plano that He creates. So God create people with various talents and abilities. At yung mga abilidad na yon, nakakarga na sa iyo yon. Ibinigay na sa iyo ng Diyos yon. Kung paano mo i-harness, kung paano mo i-develop, nasa sa iyo na yon. The talents and abilities God created in us are inextricably linked to God's will. It is linked to God's purpose. It is linked to God's plan in your lives. Kaya yung lakas na yon, kung binigyan ka nun, dapat gamitin mo sa kanyang gawain. Kung binigyan ka ng talento, kahusayang kumanta, gamitin mo sa kanyang kaluwalhatian. Kung binigyan ka ng karunungan mag-develop, mag-imbento, gamitin mo para sa kanyang kaluwalhatian, hindi sa paraang para sa masama. Binigyan ka ng talento at lakas ng Diyos ngayong umaga para sa Kanya yan kasi siya ang lumikha sa'yo. Pero marami ang nagiging instrumento ng paglaban pa sa Diyos sa halip na para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tandaan po ninyo, the talents and abilities as given us are part of what will enable us to fulfill the plan of God in our lives. The strength that God gave us is for His purpose. So strengths develop from the talents and abilities God has given us. God-given talents and ability come first, and strengths stem from the way God created and endowed us. Bibigyan ko kayo ng formula. Saan ang gagaling ang lakas? Una, talent. Take note, talent times knowledge plus skills plus time spent on developing the skills equals strength. Maganda to na pan timeline, no? Ulitin ko para sa kapakanan ng lahat. Yung talent, galing yun sa Diyos, times knowledge. Di ba? Kung meron kang talent,
Tapos, dinagdagan mo pa sa pamamagitan ng mga karunungan na natutunan mo at na-acquire mo, plus skills, plus time spent. Meaning yung panahon na ginugol mo sa knowledge and developing the skills, ito'y magre-resulta ng iyong lakas. Amen? Kaya kung anong lakas ka ngayon meron, una, galing yan sa Diyos, pero dinevelop mo yan. Dinagdagan mo ng mga karunungan paano ma-develop yung talent na yan. Alam niyo mga kapatid, may mga taong likas na magaling kumanta. May mga taong likas na magandang boses. Pero hindi lahat sumisikat. Bakit? Kasi po may mga tao na alam na maganda ang boses, kinarir yung gandang boses. Kumuha ng music lesson pa, dinevelop pa ito, hinarness, tapos kumanta ng kumanta lalo, at ito'y nagresulta ng kanyang kalakasan. Ngayon ang tanong, ngayong malakas ka na, saan mo gagamitin ito? So ito po yung binibigyan ko ng emphasis, kung anong meron ka ngayon, huwag mong gamitin sa hindi kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos, kasi kaya ka nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. At doon mo gagamitin yung iyong lakas. Hindi niyo po ba napapansin, kaya pikon ako mga kapatid, doon sa mga pastor na ang gagaling. Yung mga preacher na ang huhusay. Pero mas inuuna pang mag-push up, inuuna pang magbisikleta, sa halip na gamitin yung husay sa pangangaral. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Kasi yung galing na yan, hindi ko po sinasabi huwag kayong magbisikleta. Hindi ko po sinasabi huwag kayong mag-push up challenge at kung ano na pang challenge. Pero unahin po natin gamitin itong lakas na ito sa pangangaral. Kasi doon ka mahusay, doon ka malakas, at doon ka tinawag. Mga kapatid, meron din naman po akong libangan. Meron din akong exercise. Meron din akong YouTube channel at nagluluto po ako doon. Yun ang passion ko. Baka sabihin ng iba, ikaw nga, di ka nga nagbibisikleta, luto ka naman ng luto. But then again, hindi ko nalilimutan yung unang kalakasan ko, which is God gave me. Ito ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, maniwala kayo mga kapatid, unahin nyo muna ang kaluwalhatian ng Diyos, ibuhos nyo muna ang lakas nyo doon sa kanyang pagkatawag, at hahabulin kayo ng pagpapala ng Diyos. Ito po yung Matthew 6:33 Unahin muna natin ang kanyang kaluwalhatian. Alam niyo mga kapatid, yung YouTube channel na ginawa ko, libangan ko lang yon. Libangan ko lang yon dahil gusto ko lang i-video yung pagluluto ko. Pero alam niyo mga kapatid, ngayon po napapakinabangan ko na. Almost 9,000 subscribers na po yung YouTube channel. At natutuwa po ako, kumikita na po ito ngayon. Nakakakuha na po kami ng pang-grocery doon. At on a monthly basis, no, pa $100, $200, nakakatulong na po ito sa amin. Pero ito po ay hindi ko kalakasan. That is not my strength. My strength is the preaching of the word, at ito po ang prioridad sa akin kasi ito po yung ibinigay sa akin ng Diyos na lakas. Ngayon, si Samson baliktad. Ang ginawa, sa halip na gamitin yung kanyang lakas para sa kaluwalhatian ng Diyos, ginamit yung lakas niya pagpapapogi sa mga babae na gusto niyang makuha. Ginamit niya yung kanyang strength para mag-flirt sa mga babaeng katulad ni Delilah. Nakuha niyo po ang punto ko mga kapatid. So ano po ang lesson na matututunan kay Samson? When we trust in our own ability, we set ourselves up for failure. Amen? Proverbs 16:18, yan po ang sabi eh. When we trust in our own ability and strength, we set ourselves for failures. Instead, sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:10, ano sabi niya ron? He encourages us to recognize that every good thing, good gift, that we are capable or we are able to do is only through the grace of God and by the power of His Spirit at work in us. Tandaan ninyo, 3 ways to fully rely on God's strength and greatness. 3 bagay. 3 ways to fully rely on God's strength and greatness. 1, start with humility.
Start with humility. No? God can do everything. No? Na nais niya sa buhay natin. Kung gusto po ng Diyos na tanggalin yung ating kalakasan, kaya niyang gawin. Katulad ng ginawa niya kay Samson. Kung nakita ng Diyos na kalabisan na yung ating kayabangan, kaya niyang tanggalin yon. At anong purpose? Tinanggal niya ang lakas ni Samson, binulag pa ang kanyang mata. Bakit? Para i-humble ni Samson ang kanyang sarili. So para tayo patuloy na magamit sa kaluwalhatian ng Diyos, anong dapat gawin? Start with humility. Sabihin natin sa Diyos, God, I can do nothing apart from you. I need your help. At ito po yung ginawa ni Samson, Lord, bring back my strength once more. Inihumble niya ang sarili niya sa huling sandali ng buhay niya. Ipahiram mo pa uli sa akin ang lakas. So start with humility. Second, act out of trust. Act out of trust. Kumilos at mamuhay tayo ng may pananampalataya at pagtitiwala. Sabihin natin sa Panginoon, God, I trust in your strength and ability. I acknowledge that my efforts are only able to succeed if you are fighting for me. Tandaan po ninyo, huwag tayong maging kampante. Huwag tayong maging complacent. Huwag tayong masyadong magtiwala sa sarili nating lakas. Kasi sino ba nagbibigay ng lakas sa atin? Sino ba nagbibigay ng ating kapangyarihan? Sino bang naglagay sa atin sa mga posisyon na meron tayo ngayon? Lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. So mamuhay po tayo, let us act out of trust. And pangatlo, give God the credit. Sa mga pagtatagumpay natin, tingnan niyo si Samson, natatanggal niya yung mga taling yantok. No? Babali niya yung panga ng leon. Napatay niya mga Pilisteo sa pamamagitan ng jawbone ng isang asno. Pero ang credit lahat sa kanya eh. So lahat mga kapatid, ng ating mga na-achieve sa buhay, kung nakapag-aral man tayo ng mga anak, kung napagtagumpay natin ang ating pamilya, kung nasa mataas na posisyon ka ngayon ng trabaho, kung nagtatagumpay ang iyong negosyo, lahat po ng papuri ay dapat sa Diyos. Ang credit ay dapat Kanya dahil isang pitik lang ng kamay pwede Kanyang ibagsak. Kaya dapat ang panalangin, God, I am thankful for your faithfulness to me, and any recognition or praise I receive, it belongs to you. Amen? You and I are also given by God immense strength. Binigyan tayo ng Diyos ng ating sariling lakas. Though we may not be like Samson, di naman natin kayang bumali ng panga ng leon, but we have unique strength that we can use for the glory of God. Meron kang lakas. Alam niyo mga kapatid, minsan, hindi naman physical strength lang ang pinag-uusapan dito eh. Minsan may mga payat, mahihina ang katawan, pero ang lalakas ng pananampalataya. Ang lalakas nila at ang tatapang nila na harapin yung mga hamon ng buhay. May mga tao na akala natin matured sa pananampalataya, kasi lagi natin nakikita sa loob ng simbahan, pero konting problema lang, bagsak na. Nasaan ang lakas? Pero merong mga tao na binigyan ng Diyos ng abilidad at kalakasan na higit kaysa sa iba. Sana lang yung mga kalakasang ito magamit natin sa Kanyang kaluwalhatian. So no matter who you are, no matter what age group you belong, or what the status of your life may be, you have a gift from God that you can use. Amen? Hindi ka exempted sa mensaheng ito ngayon, kapatid. Kayo na nakikinig ngayon sa akin, lahat tayo ay kinakausap ng Diyos dahil meron kang lakas na pwedeng gamitin. Pastor, may sakit ako eh. Pastor, paano ako gagamitin ni Lord? May cancer ako. Pastor, mahina ako eh. Alam niyo mga kapatid, hanggat meron kang hininga, meron kang pwedeng gawin para sa kapangyarihan o para sa kaluwalhatian ng Diyos. So kung talagang kokonti na lang ang natitirang reserbang lakas, ang tanong, saan mo pa gagamitin yan? Kung sa tingin mo konti na lang ang gas sa iyong tangke,
saan mo pa gustong pumunta? Saan mo pa gustong spend rather, ang natitirang gasolinang ito? Si Samson, sa huling sandali ng buhay, isinigaw niya sa Diyos kung saan niya gustong gamitin ang buhay. At ang sabi nga, ginamit ito ni Samson sa purpose ng Diyos at ito ay ang puksain ang mga Filisteo. Sabi nga ng Biblia, ang napatay ni Samson during the last day of his life, mas marami kesa sa panahon ng kanyang kabataan. Kaya, merong kang contribution. Merong kang pwedeng gawin. Never ever commit the mistake of thinking that you are nothing and you cannot contribute something. That exactly the same lie that Satan wants you to believe. So, mga kapatid, we have different strengths. It could be, for you, hindi ka magaling magsalita, maybe writing. Kung hindi po kayo pwede mag-share ng gospel, kagaya ng ginagawa ko through video, baka magaling ko susulatin ninyo. Kaya yung mga estudyante ko po sa Soul Class, I challenge them to share their personal testimony. Total, nagde-devotion naman. Alam niyo po, minsan mas masarap mag-type kaysa magsulat. I-type niyo na sa Facebook. Para at least yung inyong thoughts, yung inyong kahusayan, napapakinabangan ng mundo. Mga kapatid, kaya po ako nag-YouTube din, para ma-share ko naman yung mga talento rin na ibinigay sa akin ng Diyos sa pagluluto. May konting talento rin naman ako doon. Tawag nga ako, alam niyo po, tawag sa akin ng mga subscribers ko ngayon sa YouTube, Chef. Nangingilabot po ako pag tinatawag akong chef. Kaya sabi ko sa kanila, hindi po ako chef. Ako po ay pastor. It so happened po na sa mahabang panahon ko po ng panonood sa aking mga magulang paano sila magluto at sa hilig ko pong kumain, kaya po ako natutong magluto. And I would like to share that talent, that strength. At kung anong kalakasan mo, tandaan mo, para yan sa iba. Hindi lang para sa iyo. Ano man yung binigay sa iyo ng Diyos na lakas, hindi lang yan para sa iyo. Para din yan sa iba. So it is our Christian duty to use our strength for the glory of God. Tandaan po ninyo, our small effort when gathered together will eventually become significant. The small strength that you have will amount to nothing if you just keep it to yourself. However, if you give it to God, God is able to magnify and make it big and fulfill His purpose. Just like the little boy who offered his small food to Jesus Christ. Ano po nangyari? Nagpakain ito ng 5,000 lalaki sa Matthew 14:13-21. Therefore, our life must be offered to Him. Offer your life, your strength to God right now and see what God can do with it. Offer it while you are still young. There is no better way to spend the prime of your strength than to do the work of God. Sabi nga po ng Biblia sa Ecclesiastes 12, remember your Creator in the days of your youth. Hindi po yung in the days of your old, in the days of your golden years. Hindi po yun, kundi sa panahon ng iyong kabataan. Do not wait until you are old and you cannot even carry yourself to attend the church service. The time is now that you use your strength for the glory of God. Amen? So on the surface, it might be difficult to see why Samson was counted to be one of the heroes of faith. Kung akin nga pong i-analyze, paano ba naging hero tong si Samson? Kung i-analyze mo yung buhay niya, puro kapalpakan. No? Puro wala sa ayos. But let us all remember that our faith, as this might be the case, na makikita po natin, we have seen in his life the faith that made him strong. At nangibabaw din naman yung pananampalataya, lalo sa huling sandali ng kanyang buhay. So as Christian, ikaw at ako, we must learn these lessons from the life of Samson. Let us all remember that our faith will only grow
when we truly believe and obey the Lord. Amen? So, yun po, life lesson in the life of Samson. Purihin po ang Panginoon. Bukas po, magsisimula ulit tayo ng isang bagong pag-aaral. Dito po sa Tinig ng Pag-asa. Kung bago lang kayo sa channel na ito, please do subscribe sa Tinig ng Pag-asa Facebook group, Tinig ng Pag-asa Facebook page, at Tinig ng Pag-asa YouTube account. Wala na pong dahilan para hindi nyo po ito makita. At maraming pong salamat sa inyo na laging sumusuporta, nagtitiwala, at nakikinig, at nag-share ng mga videong ito sa inyong mga kaibigan. I hope meron tayong natutunan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos ang mapangyarihan, maraming salamat sa iyong patuloy na pangunguna sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa mga biyaya ng kalakasan. Salamat po sapagkat ito'y galing sa iyo. Salamat po sa kalakasan na pwede namin gamitin sa pagtupad namin sa aming mga responsibilidad. Pero tulungan mo kami na magamit din namin ang kalakasang ito para sa iyong kaluwalhatian. Patuloy pong dalangin, Panginoon, para po sa kapatid na Esther Bautista, sa patuloy na kalakasan niya at sa paglaban niya sa karamdaman. Ganon din po panalangin sa kapatid na Dong Calunya, complete recovery at palakasin mo po siya. Ganon din po ang kapatid na Debbie Bernabe, si Kuya Jules Masalunga. Dinadalayan ko rin po si Ate May Pangan, ikaw po ang magpala sa kanya. Kaibigan po siya ni Dang, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay. I am also praying, O Lord, kay Ate Mayet Rodriguez, sana po ay okay na siya. Ganon din po ang akin pong may bahay na si Dang. Patuloy pong lakas para kay Oji at ganon din po kay Finet. Patuloy mo silang pagpalain, maging si Janelle, yung kanya pong paglalakjo. Ikaw po ang kumilos sa kanya, Panginoon. Patuloy pong panalangin para sa sambahayan ni Tatay Clarito Cuadra, si kapatid na Egay, sambahayan po ni Ate May at Kuya El Capillar, pagpalain mo po sila. Patuloy na dalangin po para sa pamangkin ni Ate Heidi na si Epoy at patuloy din pong kalakasan para po kay Tito M.A. Paredes, kay Ate Tessie, kay Tita Mildred at kay Tita Mayra Paredes Libertino. Patuloy mo po silang pagpalain at pagkalooban sila ng mga kalakasan. Dinadalayan ko rin po sa iyo ang mag-ina ni Jonah Adaw. Ganon din po ang mag-asawa ni Tatay Bitoy at ni Nanay Anchang, si Kuya Ikoy at si Ate Gaying Ramos, si Tatay Eleno at si Nanay Pasingsilya, si Tatay Conrado at si Ate Nita Henido. Patuloy pong panalangin para sa aming si Kakang Lole at si Tita Remy. Patuloy pong pagpalain at palakasin mo po sila. Ganon din po kay Tatay Omar at kay Nanay Dadeng Garcia, kay Tatay Nesto Gonzales. Patuloy na pagpapala mo kay Tatay David, kay Kuya Bobby Marasigan. Ganon din po kay Nanay Puste, kay Kuya Danny Paredes. Patuloy pong lakas at pagpapagaling kay Nanay Tateng, kay Nanay Elong, kay Nanay Engay, kay Nanay Honor, kay Nanay Elisa Capillar, kay Nanay Lolit Ruperto. Yun pong kanyang application para po sa pagiging PR dito sa Canada. Patuloy na panalangin sa sambahayan ni Nanay Hema de Castro, si Ate Lita, si Ate Elvie Paredes, si Kuya Pedoy de Castro. Ang patuloy pong pagpapala mo sa amin pong mga mahal sa buhay ay dinadalangin din po namin sa iyo. Pagpapala po ng kagalingang kalakasan kay Ate Ruby Bilang at kay Kuya Danny Bilang. Patuloy pong pagpapala mo sa kalusugan kay Kuya Boyet Sanchez. Dalangin ko po, Panginoon, ang sambahayan ni Lay at ni Emong Presa. Ang patuloy na pagpapala mo sa kanilang mga prayers para sa trabaho ni Emong. Ganon din po, dinadalain ko sa iyo, Panginoon, ang kapatid na Reggie Ladublan. Patuloy po na pagkilos mo sa kanyang buhay at ang sambahayan po ni Ate Evelyn Cameros. Dinadalain ko rin po sa iyo. Patuloy na panalangin para kay Mariby Frias sa kanyang petition para sa Amerika. Pagpapala mo sa buhay ni Meryl Cornejo. Samahan mo siya lalo na po sa mga pangangailangang pinansyal. Ang Ate Tessie Aison ay dinadalangin din namin sa iyo. Si Tatay Oyi at si Nanay Celia Colubio. Si kapatid na Det Aureliano, dinadalangin ko rin po sa iyo. Ang sambahayan ni Marjorie at ni Daryl Almasar,
lalo na si Baby Ayela, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakakaranas ng kadalamhatian, bunga ng pagpanaw ng mahal sa buhay. I am praying for the family of Karusing Santos, ang kapayapaan ng pamilya, ang patuloy nawang maranasan ng bawat isa. Dinadalayan ko rin po si kapatid na Alice Purificacion, patuloy mo pong bigyan siya ng kalakasan. Ganon din po patuloy na kumilos ka, Panginoon, sa buhay po ng bawat sambahayan na nakikinig ngayon sa tinig ng pag-asa. Kilala mo sila, Panginoon. Alam mo po yung kanilang mga pinagdadaanan, yung mga prayer request ng kanilang mga puso. Kung hindi naman po ito labag sa kalooban mo, Panginoon, maaari po bang ipagkaloob mo sa kanila ang mga kahilingan? Naniniwala po ako na ikaw naman ang nakakabatid ng lahat. Wala pong nalilingid sa iyo. Hindi pa binabanggit ng aming mga labi, ibinibigay mo na ito. Kaya po, Lord, sa iyo po ang lahat ng glory, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang araw po sa inyo, mga kapatid. At isang pagbati po ng magandang umaga. Kuya Noel Lapus, magandang araw po. Kapatid na Alitz Cortez, kapatid na Marjorie Almasar, Ate Cora Dolor, kapatid na Hasmin Lucero, Ate Agi Victa, magandang araw sa inyo. Ate Yoli Makatumpag, kapatid na Miriam de Guzman, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Kuya Sayas Purificacion, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Jean Sarmiento, magandang araw po. Nanay Belen Olaes, kapatid na Lani Tulagan, kay Ai at Eric Advincula, kay Ate Mirna Sinfuente, at ganun din po kay Kuya Nestor, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ganun din po kay Ate Julie Paredes. Ate Julie, magandang umaga po sa inyo. Kapatid na Agnes Causaren, Ate Rosie Silya, magandang araw po. Kapatid na Elizabeth Sanchez, pagpalain po kayo ng Panginoon. At Nanay Yoli Makatumpag, magandang araw. Kapatid na Vanji Magnaye, Kuya Rodante Kerubin, kapatid na Marieta Escupin, kay Marie Blanco Visto, pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din kay Ate Telly at kay Kuya Chirit Hernandez, kay Ate Del Sauler at kay Kuya Eddie, kay kapatid na Arlene Samson, magandang araw sa inyo. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Kay Mimi at Enoch Silya, kay Miriel, pagpalain ng inyong sambahayan. Nanay Felisa Silya, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, nawala. Patay. Ano ba nangyari? May napindot ako. Ayan, lipat tayo rito. Ayan, kay Tito M.A. Paredes, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay kapatid na Lani Tulagan, kay Kuya Larry Montillano, kay Ate Mirna Sinfuente, ayan, kay Marjorie Almasar, Ate Stella Sarmiento, magandang araw po. Kay Cedric Dima Ilig, ayan, welcome sa Tinig ng Pag-asa, Cedric, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales, magandang araw po. Kay Ate Paz de la Cruz, kay Ate May Kapilyar, magandang araw po, Ate May. Kay Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po. Kay Raquel Causaren at Villanueva pala, at kay Bernadette Causaren, mga kapatid dyan sa Yorkton, pagpalain kayo ng Panginoon. Sana hindi ganun kalamig dyan sa inyo ngayon. Dito po sa Winnipeg, saksakan po ng lamig. Ganon din po kay kapatid na Noel Andamo. Kapatid, magandang araw sa iyo. Patuloy kang bigyan ng Diyos ng kalakasan. Nanay Elong Santarin, magandang araw po. Kapatid na Olivia Alisangco, magandang araw sa inyo. Kay Kuya Ferdy at kay Ate Esther Olanyo, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ganon din kay Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Susan Flores, kapatid na Marieta Escupin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate LV and Kuya Dol Paredes, magandang gabi po sa inyo dyan. Kapatid na Elsie Villanueva, natutuwa po ako kay Ma'am Elsie, teacher po si Ma'am Elsie. Yung pong kanyang mga estudyante ay sa TLE yata yun, yung ganon, ano ba sabi? O TLE nga yata. Ano ba meaning ng TLE? Yung mga pagluluto, no? Ginagamit ni Ma'am Elsie yung
yung YouTube channel ko para turuan yung kanyang mga estudyante ng pagluluto ng gulay. Thank you, Ma'am Elsie. Kaya pala nung isang araw, nagulat ako, biglang-bigla merong 500 subscribers na nadagdag sa YouTube channel ko. Siguro po galing yun sa mga estudyante ni Ma'am Elsie. So, thank you, Ma'am Elsie. Ganon din po, Ate Nelia Ramos, magandang araw po sa inyo. Thank you po for continuously supporting Tinig ng Pag-asa. Ganon din po kay Ate Mirna Narciso, Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Ayan, Nanay Elong Santarin, good morning sa inyo. Huwag lalabas, malamig. Ganon din po kay Lisel Hombre, magandang araw sa iyo kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Ate Delia and Kuya Van Magkawas, magandang araw po sa inyo. Namimiss ko na po kayo mga kapatid sa Winnipeg. Mga Winnipeg Unida members, nako po, talaga pong matagal-tagal na po tayong naka-quarantine. At ngayon po na medyo nagluwag na, yung mga barbershop bukas na, yung mall bukas na. Nako, napansin ko po nung isang araw, para namang mga nakawala sa koral ng mga tao. Ay nako, kung wala naman pong importanteng gagawin at bibilin sa labas, wag na po lumabas bukod sa malamig. Ay may COVID pa ho, hindi pa ho nawawala ang COVID. Ganon din po si Ate Susan Flores, sino pa ba? Ayan, sa Yorkton po, minus 35. Mas lamang pa rin dito. Minus 47 ang wind chill namin ngayon. So, magandang araw po kay Ate Saleng. Magandang araw, Ate Saleng. Si Ana Lisa Santiago. Yan. Si Ana, pamangking ko po ito. At kumusta po, Ate Saleng? I hope you're still okay. Ang kalakasan nawa ng Panginoon ang patuloy niyong maranasan. Kuya Eddie Boy Sauler, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, so ano na bang araw ngayon? Tuesday na po mga kapatid. At dalahin ko na yung mga magpapahinga na ngayong gabi, taglayin ninyo ang sarap ng pagtulog at gisingin kayo ng Diyos sa kinabukasan na may pagpapanibagong lakas. At yung mga magsisimula pa lang ang araw, 8:19 po ngayon dito sa amin sa Winnipeg. At yung mga nasa Alberta, sila po ngayon ay 7:19. No, lamang po kami ng isang oras doon kay Pastor Raymond Makatumpag. Kung matatapos na po ito, pwede kayo lumipat. Yun naman Tinig ng Pag-ibig ni Pastor Raymond Makatumpag. Pasyalan nyo rin po yun. Magsisimula na po yun maya-maya konti. So again, maraming salamat. At patuloy po ninyong i-share sa iba ang mga mensahe po ng Tinig ng Pag-asa. At kung nakinabang po kayo, sana makinabang din sila. Again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.